depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. What I'm always telling to my clients and to my subscribers, huwag kang mawalan ng confidence. Okay lang mawalan ka ng pag-asa na magbalikan kayo. Walang problema sa pag-asa na yan. Kahit mawala na yan, walang kwenta yan. Huwag ka lang mawawalan ng confidence na mahal ka niya. Pwedeng mawalan ka ng pag-asa na huwag na kayo magbalikan, pero huwag lang mawawala ang confidence mo. Dahil ito ang pinakamahalagang rason kung bakit kailangan mo manatili at i-explain ko sa'yo. Dahil hindi naman basta-basta mare, di naman ganun kadali na iwanan ka talaga ng partner mo. Ganun lang. Pwedeng nabigla lang siya sa desisyon niya ng lalaki, ng babae, or pwedeng nanlamig lang sa'yo, nakipaghiwalay, or ano man ang rason na yun. Pwedeng nabigla lang siya dun. Pero ito yung reason kung bakit hindi ka niya mabibitawan. Meron kasing one reason kung bakit kahit break na kayo, hindi ka pa rin niya kayang mabitawan. At syempre, nandito yung pinakadahilan kung bakit mahal ka pa rin niya, tsaka mas malalim yung dahilan. Probably the main reason is what we call emotional imprint. Emotional imprint, hindi kasi nabubura agad ang emotional imprint. Parang virus yan na, alam mo yun, parang virus na madikit sa isang bagay, parang parvovirus yan na kaya mag-stay ng 1 year, ganun. Kung meron kang naiwan na emotional experience na hindi niya nakuha sa iba, kahit subukan niyang lumayo, merong part sa kanya na nakakabit pa rin siya sa'yo. Merong part sa kanya na hindi talaga yun matatanggal. Pero syempre, sa unang araw ng breakup, masyadong mataas yung flow, yung intensity, yung fire, kaya nahihirapan ka pa sa mga part na yan. Pero I will tell you this, bakit mas malakas ang emotional imprint? Eto, ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang emotional imprint. Ang emotional imprint ay isang experience niya na emotionally pagdating sa iyo. Hindi yun basta-basta mawawala. But let me explain. Una, familiarity tsaka comfort. Emotional safety na naranasan niya sa iyo noon. Shared memories tsaka routines. Tsaka syempre, ikaw din naman yung naging baseline ng attachment niya eh. Minahal ka niya ng sobra, di ba? So, hindi ganun kadali sa kanya na mag-move forward lang. Ngayon, ang nagiging internal conflict ng ex is gusto kanyang bitawan, pero ayaw kanyang tuluyang mawala. Okay, take note of that, ha? Gusto kanyang bitawan, pero ayaw kanyang tuluyang mawala. This is what we call ego versus attachment or versus love. Ego versus love ang naglalaban. Kaya kapag naging tahimik ka at mas okay ka, mas lumalakas yung conflict sa sarili niya. Kasi nagkakaroon na ng comparison effect. Kahit may makilala pa siyang bago, automatic i-compare ka nun. Matik yan. Huwag ka na mag-expect na hindi ka niya i-compare. Pag may nakilala yan bago, matik i-compare ka niyan. Kapag hindi ka niya na-replace emotionally, kapag hindi niya maramdaman yung dati niyang nararamdaman sa'yo, doon sa rebound niya or sa rebound cheating niya na yun, o kung sino mang Poncio Pilato yun, babalik yung curiosity, babalik din yung regret, tas babalik din yung attachment. Kasi mas hindi ka mabibitawan kapag hindi ka na naghahabol. Nawawala kasi yung control niya sa'yo eh. Tapos tumataas yung perceived value mo. Lumalabas yung fear of losing you permanently, tsaka nagkakaroon ng silent stability and mental pressure sa ex mo. Kaya hindi ka niya kayang bitawan kahit hindi siya nagpaparamdam. Anyways, kahit hindi siya nagpaparamdam, magugulat ka, biglang magpaparamdam yan. At magiging silent viewer mo din yan sa stories mo. Maku-curious siya sa buhay mo at meron din siyang mga post tungkol sa panghihinayang o pagkalito. Something like that. Mararanasan mo yan sa kanya. So, hindi ka niya mabibitawan ng basta-basta because of the emotional imprint. Ilang beses kong sinabi, maging confident lang kayo. Emotional imprint will last. It's almost forever. Ang mangyayari lang, mas mapapabilis lang yung pag-iwan niya sa'yo o mas mapapabilis kanyang kakalimutan kung ipipilit mo yung sarili mo sa kanya. Kasi the more na pinipilit mo yung sarili mo sa kanya, parang pinuprove mo sa kanya na tama yung hinala niya, na wala kang kwentang tao at dapat kang iwanan. Kasi the more na iniisip niya na, hiwalayan ko na kaya to, wala kasi siyang kwentang tao, iwanan ko na kaya siya. Tapos naghabol ka. Oo nga, naghahabol siya. Talagang wala talagang siyang kwentang tao. Pinuprove niya sa sarili niya ngayon na wala ka talaga silbi. Parang ganun. You're useless. You're completely imbecile. You're nonsense. You are nothing to her.
And that is a main and a big problem for you. Kaya, what I advise, remain confident. Manatili kang confident, ano man ang mangyari. Ano man yung mga pangyayari na ganun. I want you to stay confident. Kasi kung hindi ka mag-i-stay na confident, at pagkatapos bigla siyang magpaparamdam, parang kapag nagparamdam siya, maaatat ka di ba? Parang hindi mo ma-handle ang ex mo kahit magparamdam siya sa'yo dahil lack of confidence ka. Naiintindihan ko kung sasabihin mo, Coach, hindi na ako namamagasa magbalikan kami. Abay, okay lang yun, suportahan kita. Kung di ka na talaga namamagasa magbalikan kayo, abay, nasa iyo ang suporta ko. Di wag na kayo magbalikan, di ba? Pero wag mo lang tatanggalin yung confidence mo na, Coach, hindi na ako confident sa sarili ko na hindi niya ako kaya mahalin. Hindi. May emotional imprint, may pinagsamahan kayo. Dati ka na niyang minahal. You need to go back to your original confidence. That is the reason kung bakit hindi ka mabibitawan ng ex mo ng ganun lang. Ganun lang kadali. It's next to impossible. Okay? But if you really need a one-on-one coaching para matulungan kita, pwede ka magpa-consult sa akin here in Philippine Dating Coach Facebook page. Nilagay na namin dyan yung Facebook page namin. Legit naman yan. So, paki-message nyo na lang kami dyan. Okay? Thanks for watching.